Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito na mga kababayan, VP Sara Duterte, tatakbo na po sa pagkapangulo. Tatakbo na po ang ating Vice Presidente. Ito na pong hinihintay nyo mga kababayan o hinihintay ng lahat ng Pilipino. Ibuhos na para kay Vice President Sara Duterte. Ito na ang pag-asa ng bansa. Ito na, nagdesisyon na po talaga ang Vice Presidente na tatakbo na po siya bilang susunod na magiging Pangulo ng bansa natin. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ayon mga kababayan, tatakbo na si Vice President Sara Duterte. Matutupad na po ang mga tarot card na binabasa natin at binabasa ng mga ibang nagbabasa ng tarot card na si VP Sara Duterte ay magiging susunod na Pangulo. Siya po ay mananalo at magiging sunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. Ito nang hinihintay ng lahat. Ito na po mga kababayan. Kaya huwag nyo na pong pakawalan. Huwag nyo na po talagang pakawalan ito. Dahil pag-asa ng bayan si Vice President Sara Duterte. Kasi kapag si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa, sigurado po maaayos ang bansa natin. Maaayos po talaga. Sigurado ako dyan, maaayos. At yung mga kabulastugan na ginagawa ngayon sa gobyerno, maaalis lahat yan. Sigurado malilinis ang lahat yan. Yung mga buaya, mapuputulan po talaga ng buntot yan. Mapuputulan ng mga pangil yan. Sigurado yan. At yung mga nangaapi sa mga Duterte o mga nanggigipit sa mga Duterte, yung mga nagbibintang kay Vice President Sara Duterte, sigurado yan. Sigurado yan ngayon kung ano-ano na ang iniisip nila. Sigurado may mga plano na rin po sila. Mismo na nga po si Congressman Irizi, inamin na po niya na natatakot daw ang mga kasamahan niyang dilawan kapag magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Natatakot na po. O kita mo, diyan po natin makikita na may mga ginagawang hindi maganda dahil matatakot ka ba kung wala kang ginawang mali kay Vice President Sara Duterte. Aabangan din po natin kung ano ang announcement yan ni Risa Ontiveros. Sigurado pa po yan si Risa, tatakbo po yan. Tatakbo po yan, sigurado yan. Siya po yan ang tatakbo at lalaban kay Vice President Sara Duterte. Magandang laban to mga kabayan. Magandang laban to. Sigurado na po ang landslide. 2% lalaban kay Vice President Sara Duterte. Kaya makipagpulong si Risa Ontiveros, makipagpulong sa mga kasamahan niya at alyansa daw. Alyansa niya. Maganda tong laban mga kabayan. Sigurado nang magwawagi ang Vice Presidente. Sigurado na talaga to. Sigurado ako. Excited na po ako. Ang tagal naman ng eleksyon. Ang tagal naman. Excited ko nang isulat President ng Pilipinas, Vice Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Sarap isulat, sarap isulat. Kaya yung mga nagmamahal kay Vice President Sara Duterte o sa mga Duterte, ito na po ang pagkakataon nyo. Ito na po talaga ang pagkakataon nyo. Ibuhos nyo na po yung suporta nyo kay Vice President Sara Duterte. Ibuhos nyo na. Huwag na po kayong magtira dahil siya po ang pag-asa natin. Siya po talaga. Kaya yung mga gumagawa ngayon ng mga kabulastugan, marami na pong magdadalawang isip dyan. Kaya yung impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte, wala yan. 50-50 na yan. Baka hindi na yan uusad doon sa Senado.
Marami na pong aatras dyan at hindi pipirma sa impeachment na hinahain nila laban kay Vice President Sara Duterte. Marami nang matatakot dyan. Sigurado yun, marami nang tatakot. At ngayon, mayroon na namang hindi makakatulog sa kakaisip kung anong gagawin nilang paraan para talagang mapabagsak nila ang Vice Presidente. Sigurado yan, yung mga naninira kay Vice President Sara Duterte. Sigurado magmi-meeting yan sila. Pag-usapan nila kung ano ang mga hakbang na gagawin nila. Dahil ngayon nga ay nag-declare na po si Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang magiging susunod na Pangulo ng ating bansa. Parang ang sarap pakinggan po mga talaga mga kababayan. Napakasarap pakinggan na talagang tatakbo na po ang Vice Presidente. Tatakbo na po talaga siya. Dahil dyan, kapag nananalo na po si Vice President Sara Duterte at malakas pa si Pangulong Rodrigo Duterte at nandyan pa sa ICC, makakauwi na po yan. Matutupad na po ang mga nababasa o nakikita sa tarot card na si Pangulong Rodrigo Duterte ay makakauwi at si VP Sara Duterte ay magiging sunod na Pangulo at magkaroon sila ng selebrasyon sa kanilang pamilya. Magbubunyagi sila, lalo-lalo na rin sa pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mangyayari yan. Mangyayari yan yung nakikita natin sa tarot card. Mangyayari yan. Magkakaroon ng selebrasyon ang mga Duterte kasama ang kailang mga pamilya at mga kaibigan sa pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte pag naupo na ang Vice Presidente. Pati ICC ngayon, siyempre pag nakarating sa kanila yung balita na yan, marami na rin po dyan. Medyo uurong ang buntot. Marami. Dahil alam nila, re-resbakan sila ni Vice President Sara Duterte kapag naupo bilang susunod na Pangulo ang Vice Presidente. Ang sarap. Ang sarap mga kaibigan. Lalo-lalo na, ang napakasarap pakiramdam pagka talagang si Risa Hontiveros ang magiging kalaban niya. Maganda sana kung 1-on-1 eh. Napakaganda mga kaibigan kung 1-on-1 sila ni Risa Hontiveros. Kasi sigurado po talaga ako, yan si Risa tatakbo yan. Tatakbo talaga pagkapangulo yan. Dahil sinabi na niya na subukan naman daw bago. Bago naman daw. So ibig sabihin, wala na si Lini doon. Wala na kasi sinabi niya, subukan naman daw ang bago. Mas better pa daw. Mas magaling pa daw. Uy! Mas magaling pa daw. Yan ang sabi ni Risa Hontiveros. In-interview siya kahapon ba yon? Napapanood ko na sana daw bago naman daw ang anuhin ngayon. Bago na. So ibig sabihin si Lini wala na at siya talaga ang gustong tumakbo at lalaban kay Vice President Sara Duterte. Uy, lakas ng loob, di ba? Lakas ng loob. Pero wala namang bawal kung tatakbo siya. Kung tatakbo siya, tumakbo siya. Pero napakaganda pag siya nga ang kalaban. At pinakamaganda nga 1-on-1 na sila. 1-on-1 na lang sila ni Vice President Sara Duterte para dyan natin makikita kung sino talaga ang tunay na mahal ng taong bayan. Diyan natin makikita. Ang sarap ng sumulat, oh. Sarap na, oh. Ang sarap ng bilugan ng black yung pangalan ni Vice President Sara Duterte para pagkapangulo. Risa Hontiveros. Sana mag-announce din si Risa Hontiveros. Pero ang sabi niya, katapusan daw ngayong taon na to sa 2026, mag-ano din sila. Mag-announce sila kung sino yung tatakbo sa grupo nila. Pero ako lang tatanungin, sa akin lang to, alam ko, wala nang iba, siya ang tatakbo dyan. Siya ang tatakbo. At sinabi niya mismo, lagi nagpaparinig. Lagi nang nagpaparinig na tatakbo siya. At sinabi na nga niya kahapon ba yun na subukan naman daw ang bago. Bago naman daw yung mas better. So, ibig sabihin, si Lini, ayaw na niya kay Lini. Di ba? Ayaw na siguro niya kasi mas better daw eh. Ibig sabihin si Lini nakasubok ng 2 bis tumakbo eh. Di ba? Tumakbo na si Lini pagkapangulo, hindi na nanalo. Basta sumubok na si Lini at hindi siya nanalo. Kaya sinabi si Ronnie Risa na subukan naman daw yung bago, yung mas better daw. Tingin niya sarili talaga, napakagaling niya, no? Tingin niya sa sarili niya, napakagaling siya. Yung kamay ko nangangati ng magbilog ng pangalan ni Vice President Sara Duterte para maging sunod na Pangulo. Sarap. Kaya kayong mga kababayan, ano po masasabi niyo dito na nagdesisyon na po ang Vice Presidente na tatakbo siya bilang susunod na Pangulo sa ating bansa?
Marami pong matutuwa dito sa announcement ni VP Sara Duterte. Sigurado ako maraming matutuwa dito. Lalong-lalo na ang Mindanao at ang Visayas. Lahat ng mga Bisaya sigurado ngayon tuwang-tuwa sa desisyon ni Vice President Sara Duterte.